Isa pa palakpakan muna natin ang ating Panginoon. So, patuloy po tayo sa ating mensahe about the end times prophecy. At ito po yung ating tinalakay na nakaraan. At dito sa prophetic time, mga kapatid, ay naunawaan po natin yung mga susunod na mga kaganapan according sa mga prophecy ng Bible na darating. At lalo sa ating kapanahunan, na tila talagang yung mga sign na nakikita natin na malapit na ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? At naunawaan po natin, nandito po tayo sa church age at ang unang kaganapan, mga kapatid, ay ang tinatawag na rapture. Amen? At maliwanag po sa atin, the second coming of Christ ay mayroong two parts. So mauna po ang tinatawag na rapture of the church. At pag naganap na po yung rapture of the church ay yung 7 years na tribulation. And after noon, the second coming o yung the return of Christ. So nauna po natin, mga kapatid, ito yung two phase of second coming. So yung una, mga kapatid, na muling pagbalik natin Panginoon, tinawag na return of the groom. So hinalintulad po, mga kapatid, ang iglesia ay kakasal sa lalaking kakasal. At muling ang unang pagbabalik ng Panginoon ay para doon sa kanyang iglesia. Amen. At kung saan ay tayo po ay sasalubong sa Panginoon doon sa alapaap. Basahin po natin muli yung ating verse. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 50, sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana sa kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana na walang kasiraan. So pinapakita, mga kapatid, na tayo po ay temporary lang sa mundong ito. Maging ang katawang ito, mga kapatid, sa mundong ito ay temporary lang. Amen. At ito ay nasisira. Verse 51, narito sinasasay ko sa inyo ang isang liwagan. Hindi tayo lahat ay nakatulog, hindi tayo lahat ay babaguhin. Sabi doon, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sa pagkatutunog ng pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo ay babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong mga may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Praise God. So nakita po natin, mga kapatid, ito yung first phase ng second coming of Christ. He will come for the church. Amen. Sa iglesia, mga kapatid. At pinakita doon, mga kapatid, ito yung ating pinakasang isang araw ay makapiling natin ang ating Panginoon. Amen? So ang katawang ito, mga kapatid, na tumatanda, nangihina, nagkakasakit, ito po ay mapapalitan ng isang katawan na wala ng kasiraan, mga kapatid. Amen? So glorified body, mga kapatid. Praise God. So ang kaganapan sa pagtunog ng trumpeta, mga kapatid, unang bubuhayin yung mga nangamatay kay Kristo. Kaya yung mga Kristiyano, mga kapatid, yung mga mahal sa buhay na tumanggap sa Panginoon, naglingkod sa Panginoon, isang araw, mga kapatid, sila po ang unang bubuhayin at ang katawang ang papalitan ng glorified body, mga kapatid, at sila ay sasalubong sa Panginoon sa harapan. So tayong naiwan dito na inabutan na buhay pa ay sa isang kisap mata, mga kapatid, ang katawang ito ay babaguhin at tayo po ay sasalubong doon sa alapaap, mga kapatid. Amen? Imagine isang araw na yon na ating inaasam at sa time na yun, mga kapatid, ito ay maganap sa isang kisap mata. Amen? Sa isang kumbaga ay
sa isang saglit eh. Kaya walang hindi na malaya ng mundo na ito po ay naganap na. Amen? At ito mga kapatid ay isang bagay mga kapatid na darating at ito ay malapit na mga kapatid. Amen? Kaya nga mga isang araw, handa ka ba pag dumating na yung time nito mga kapatid? Praise God. Ang mga Kristyano, di ba hindi tayo nakangamba? Kaya nga yung pagtuturo ng end times, hindi para tayo ay takutin, kundi, di ba, alam natin yung mga bagay nito, di ba, at isang araw ay magaganap, at ang mga Kristyano ay hindi naghahanda. Anumang oras, sandali, tayo ay handa sa pagdating ng ating Panginoon. Amen? At we are talking about the sign of the end times. Kung malapit na mga kapatid, ang second coming of Christ, hihit na malapit na po ang rapture mga kapatid. In a moment, sabi ka, ito sa history. It did not require many prophecy, pero meron tayong mga clue na binigay na pag nakompleto na ang bilang ng mga hintil, baka pag naipangaral na ang salita ng Panginoon sa buong mundo, ito, sign na ito ay malapit na mga kapatid. Praise God. So ang kasunod ng mga kapatid ay magkakaroon ng great tribulation. Kaya nga yung may iwan doon sa rapture, sila po ang magdaranas ng 7 years tribulation. And after ng mga kapatid, ito na po yung return of the King, the second coming with the saint. So kasama na po tayo mga kapatid sa maling pagbabalik ng Panginoon na maghahari 1,000 years dito sa lupa mga kapatid. So pinag-uusapan mo natin, kailan po mangyayari ang mga kaganapang ito. So marami pong prophecy na ito ay meron silang date na binigay. Pero ang maliwanag po sa banal na kasulatan, wala pong nakakalam ng oras kung kailan ang panahon, kailan darating ang mga bagay nito. 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 to 2. Sabi doon, now brothers and sisters, about the times and dates we do not need to write to you. For you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. So wala po nakakalam mga kapatid sa panahong ito ng oras at kailan, kagaya ng isang magnanakaw. Hindi tulad, diba? Hindi natin alam kung kailan darating ang magnanakaw doon sa inaasahan natin kung darating. Sabi sa verse 3, while people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly. As labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. So ganun pa mga kapatid, kapag sinabi na kakayapaan at kaligtasan, suddenly ito yung darating yung matinding kasiraan, kaguluhan. So, hinalutulad po mga kapatid ang second coming, balik ng Panginoon. Gaya ng isang babae na nagdadalang tao. Diba may mga sign ba kung ang isang babae nagdadalang tao na, diba may makita tayong mga signs at pero pag siya po ay nabuntis na at hindi na walang bagamat mayroong due na binigay, alam natin na kailangan 9 months lumabas na yung bata. Pero actually, hindi natin alam, diba, sa mga kung kailan siya manganak, ano ba, kabuuan niya na, hindi natin alam kung anong araw, anong oras, darating yun. So yun po, mga kapatid, tulad ang muling pagdating ng ating Panginoon. Pero kapag ang isang babae, mga kapatid, ay palapit na lumbas ang baby, patindi na patindi ang sakit ng tiyan. So habang tumitindi na ang paghihirap ng tiyan, ibig sabihin, palapit na ang kanyang panganak. So ganoon din po mga kapatid sa Biblia, habang papalapit na ang time, ang second coming of Christ,
patindi na ang mga kaganapan. Amen. Bagamat hindi natin alam kung kailan, pero nalalaman natin na ito po ay papalapit na. Amen. Kaya nga sabi sa verse 5, verses Thessalonians chapter 5, verse 4 to 5, but you brothers and sisters are not in darkness, so that this day should surprise you like a thief. You are all children of light and children of the day. We do not belong to the light, to the night, or to the darkness. So bagamat hindi natin alam kung kailan, pero bilang mga isang Kristiyano, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, hindi po tayo masusurprise sa pagdating ng time na ito. Amen? At kagaya ng isang babae, mga kapatid, na anak. Diba? Na-surprise ba siya nung bigla siyang nanganak na? Hindi, alam niya kasi on prime time, siya po, mga kapatid, ay talagang lalabas talaga yung baby, mga kapatid. Amen? Hindi naman yung baby tumanda na sa loob eh. Di ba? Isang araw, lalabas din. So, hindi tayo, wala na tayo sa kadiliman, mga kapatid, kundi tayo ay nasa kaliwanagan na. At hindi tayo ma-surprise pagdating na yan, sapagkat alam natin na kung kailan, hindi natin alam kung kailan, pero di ba, mayroon tayo po, mga kapatid, ay binigyan ng kaunawaan ng Panginoon na upang malaman natin kung na ito ay papalapit na di ba? At hindi na tayo magbubulaga dahil bilang sa Kristiyano, tayo po ay hindi naghahanda, kundi tayo po ay ready kapag dumating na yung mga time na yun, mga kapatid. Praise God. So nakita po natin yung mga signs. Ang pinag-usapan natin ito yung second coming of Christ na binasa po natin sa Matthew chapter 24, and you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Sa Matthew chapter 24, verse 24 to 25, for false Christ and the false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, impossible, even the elect. I have told you beforehand. So nakita po natin, nung nakarang tinalakay natin, na bagamat alam na natin, mga kapatid, mga bagay nito, di ba, may lalabas sa mga mula ang propeta at maraming madadaya. Ang sabi doon, even the elect. Kasi darating, mga kapatid, ang time na sa Revelation na halos ang lahat ng mga naiwan sa lupa na hindi nakasama sa rapture. Diba? Ito ay pertaining to sa Great Revelation na maghahari ang Antichrist. So, hindi na maagad-agad, mga kapatid, na isang iglap ay ang lahat sumabay. So, yung deception, at ito po ay unti-unti na nagaganap, mga kapatid. Kaya, mapatid, kagaya isang anak na babae, malapit na mga anak, di ba, patindi na patindi ang paninilang ng Diablo. Di ba, hanggang sa maraming nasa katotohanan na at sila po ay madadaya, lalo na sa pagtingin ng time of tribulation. At narinig din natin mga wars and rumors of war, maraming mga digmaan na sa panahon ito ay narinig na natin, di ba? At ngayon ay noon pa, pero ngayon mas patindi na patindi. At particular, mga kapatid, ang gera doon sa Middle East. Di ba, kailan lang ang Iran at ang Israel, di ba, talagang matindi na yung digmaan ito, mga kapatid. Praise God. So, makikita po natin na may mga digmaan at ito po ay patindi na patindi. Ganun din ang famine, pestilences, yung kahirapan,
na halos patindi ng patindi, at lalo na sa Great Tribulation, yung patindi ng kahirapan ng mundo, mga kapatid. So dito pala, mga kapatid, ay nakikita natin na the signs na malapit na talaga yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. At yung mga earthquakes, dulot ng climate change, mga kapatid, ay diba nakita natin na iba na yung takbo ng mundo Yung mga lugar na dati na walang ulan, ngayon binabaha na, yung mga nagigelo ay natulan na yung mga yelo, at patindi ng patindi. Anong pinag-aaral natin to ay grabe ang dumating na kailan lang sa Russia, na grabe ang tindi ng lindol, diba, magnitude 8.5 at 8.8 or 8.5, at yung banta ng tsunami, hindi lamang doon sa Russia, mga kapatid, kundi Japan at Amerika, halos lahat ng karating bansa, mga kapatid, halos ang ating bansa ay nakasama din sa tsunami warning. So, ibig sabihin, kapatid, patindi ng patindi yung mga bagay nito, yung mga natural calamities, diba, mga wars and rumors of wars, na sinasabi po natin na dumagating. Amen. So, tuloy po natin, mga kapatid, sa ilang signs of the end times, at ito po yung ating topic ngayon, sign of the end times, part 2 na tayo, mga kapatid. Praise God. So, continued, what are the signs of the end times? So, pang-limang sign na pinag-aralan po natin, worldwide economic control will occur. Praise God. So, patindi ng patindi, mga kapatid, isa sa mga ganang, mga kapatid, ay kukontrolin ng Antichrist ang world economy. Amen. Siya po ang may control nito, mga kapatid. At in preparation, mga kapatid, ay makita natin sa mundong ito ay inilalatag na So, basahin po natin sa Revelation. Hanggang po natin. Sa Revelation chapter 13, verse 16, it also pours all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads. Diba? Ito po yung Revelation. So that they could not buy or sell until they had the mark, unless they had the mark, which is the name of the beast or the number of his name. This call for wisdom. Let the person who was inside calculate the number of the beast, for it is the number of a man. Sabi, that is, the number is 666. Amen. Sabi po natin sa Tagalog para mas talo natin maunawaan. Sa Revelation 13, chapter 13, verse 16, sabi doon, at ang lahat, maliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at mga laya, at ang mga alipin ay pinagbigyan ng sandanda sa kanilang kamay, kanang kamay at sa noo. Amen. Ito po yung mark of 666 na ilalagay sa kanilang kamay o sa kanilang noo at kamay. Sabi doon, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi ang siyang mayroong tanda sa mga tuwid ay ng pangalan ng hayop na bilang ng kanyang pangalan. Dito ay may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 6 at 66. Amen. So ito po yung Revelation, or tinawag the mark of the beast, yung mark of the 666. Sa panahon niyo, mga kapatid, ito yung tinutukoy sa Revelation. Sa panahon ng Great Tribulation, na maghahari ang Antichrist,
At kukontrol niya ang global economy ng buong bansa, mga kapatid. So, kinakailangan ang lahat ay magpatatak ng 666 dito sa forehead at sa kamay. Ang walang tatak, mga kapatid, ay hindi ka makakabili sa pamilihan, hindi ka makapunta sa makapagtrabaho. Kasi kontrolado niya, mga kapatid, ang buong global, ang buong economy, mga kapatid. Kaya sa panahon yun ay patindi ng kahirapan. Kailangan ikaw ay magpatatak. Kapag wala kang tatak ay mamamatay ka ng gutom. Praise God. At pero pag nagpatatak ka, ibig sabihin, subject mo lang. Pero pag dinanay mo, kailangan i-deny mo si Christ at ikaw ay magpatatak eh. Di ba? Yun ang choice eh. At ang mga tao, mga kapatid, ay mapilitan dahil sila po ay mamamatay ng gutom. So sa panahon na ito, mga kapatid, di ba mapalapit kasi ang pag-control ng global economy ay hindi naman isang iglap yan. So sa panahon natin, mga kapatid, ay prepare na yung mga bagay na yan, mga kapatid. Di ba kung sa isang artista, bago makita yung tablado yan, preparado na lahat, uupo na lang, tatayo na lang siya, mga kapatid, nakagayad na lahat. Pagdating ng Antichrist, mga kapatid, sa panahon yon ay nakaready na ang lahat. Kaya ngayon pa lang ay nakikita natin nire-ready na, mga kapatid. So yung global economy, mga kapatid, the rise of global, meaning yung cashless society. So pine-prepare na, mga kapatid, yung sa panahon ito na yung di ba, cashless society na eh. Nangyayari, di ba, mga kapatid? Di ba na meron ka ng card, pwede mo nang gamitin kahit saan, di ba? So, ito yung gagamitin ng Antichrist to control the global economy. Di ba? Kaya nga ito yung kasalukuyan ginagamit na yung credit card. Yan, di ba? A cashless society is an economic concept which all goods, services, and sales are executed in an electronic format rather than cash. Items like electronic cards or devices will be used for all transactions. It can be in the form of what we use today. Diba ngayon, meron ng credit cards, debit cards, mobile wallets, meron ka ng GCash, di ba? At ngayon ay hinahanda na sa cashless society na isang araw, mga kapatid, ay wala ng cash, di ba? Ngayon, yung mga empleyado, special nila sa ATM card. Tatanggap ka ng sa mga benefits sa SSS, tatanggapin mo na lang doon sa account mo eh. So, ito, mga kapatid, ay isang preparation na gagamitin yung yung sa panahon natin na technology. Ito yung gagamitin, hinahanda, mga kapatid, isang araw doon sa Great Tribulation na kung saan ang global economy ay totally makakontrol na ng Antichrist. Diba kaya ngayon ay kasi niyo, mga kapatid, ay diba ngayon pag mag-shopping ka, wala, isang click na lang, lahat ang kailangan mo, nandun na lahat eh. Diba lahat ng gusto mong orderin, diba meron ng may Shopee, Lazada, anything, mga kapatid. Amen, pag-google ka na lang, ito diba natin lang sa bahay mo eh. So anything, mga kapatid, na kailangan mo, diba, mas maganda, ginamit ko yung Lazada, pagdating ba, libre. Wala nang bayad. Diba, dating sa akin, sabi, bayad na ho yan. Wala na credit sa case sa natin. Sa card niya. So, gano'n, mga kapatid. May nakusap kami doon sa Lucky China. Meron siyang pwesto sa may nagtitinda ng mga isda.
doon sa Divisoria, pagkalanggagaw, sabi niya, ngayon mahina na eh. Mga manok, mga isda. Sabi niya ngayon kasi ano na eh, tawag dito, online na. Imagine, pati yung mga goods, yung mga isda, online na. Kaya darating yung time mga kapatid, everything, lahat online na eh. Order ka na lang, ito, di-deliver na lang mga kapatid. So, ganun mga kapatid, ang katindi ngayon ng ating natin, di ba, ng ating technology mga kapatid. Dati ay kailangan pa ng computer, di ba? Dati ginagamit pa laptop, computer. Ngayon sa cellphone mo na mga kapatid, everything, lahat ng transaction pwede mo nang gamitin mga kapatid. Amen. So ito yung mga gagamitin mga kapatid ng Antichrist to control the global economy. Di ba alam natin ang credit card, diba? So mayroong chips kung saan ay nandun na lahat ang data mo eh. Yung pangalan mo, yung lahat ng mga information mo, pag in-scan, nandun na lahat mga kapatid. Praise God. Diba? Nakalagay ko na ang lahat ay may nakawalan tatakay, hindi makapasok ng pamilihan. So ito yung tinutukoy ito mga kapatid, yung microchips na kung saan ay i-scan lang ay makikita nila yung information. At ito po ay hinahanda na. Kasi yung iba, may credit card ka, di ba kailangan mo ng credit card para gamitin. Eh ang problema, minsan nawawala, naiiwan o nanakaw. Kaya nga ang safe ay kailangan i-block na lang sa iyong katawan, di ba, sa iyong kamay o sa noo. Kaya later on mga kapatid, ito yung gagamitin, di ba, mag-i-implant na ng microchip. Amen. Para ikaw ay maging kung ikaw ay magkikipag-transaction, ito na yung gagamitin. At alam niyo mga kapatid na ito po ay ginamit na sa mga hayop, sa aso. So microchip implanting na-implant na doon sa mga sinubukan na sa mga hayop, sa mga aso, sa mga pusa. Microchips are tiny computer chip about the size of a grain of rice that can be implanted by one of our pets. It is activated by scanner and when scanned, transmit identification information therein. So sinubukan po nila mga kapatid sa mga hayop, halimbawa sa aso. Kapag ang isang aso ay nilagyan ng chip, pag nawala yun, i-scan lang, malalaman nila kung saan, kung kanino yung may-ari ng mga kapatid. Diba? Ito yung chip mga kapatid na isang araw ay gagamitin din ng Antichrist. At na-research ko mga kapatid, on August 1, 2017, dozens of employees at Wilconsin technology business were implanted with microchips Tuesday at the company's headquarters. Yung 3M company mga kapatid ay in-introduce na ito. Yung kanilang mga empleyado ay nilagyan na ng chips, imbis na meron silang ID. In-implant na mga kapatid yung microchips na ito sa kanilang katawan. Amen. Ito yung CRISPR, yung 3M company na sila po yung produce ng microchips. So, in-introduce na ito mga kapatid na sa mga employees nila ay meron ng mga microchips na ilalagay imbis na may ID. Sa aking research, sabi doon, CRISPR Market said it was the first company in the United States to offer stock the technology similar to that used in the contactless credit cards and its chip used to identify pets. Ito daw chip na ito mga kapatid na ginamit doon sa mga hayop at yung chip na ginagamit sa credit card, similar chip na ginamit doon sa mga empleyado. Technology offers convenience as opening the garage door from your car or changing the television station without touching the TV. So, ganun katindi mga kapatid yung technology. Pag mayroon ng ka-lunches mga kapatid, diba ngayon lang, pag nagbukas ka ng TV, hey, Google, please open the TV. Diba? Play Christian song. So, ngayon mga kapatid,
Pag meron kang chip na ito mga kapatid, ikakawin mo lang mga kapatid, ano ba sa isang sa mga company door. Pag may chip ka, automatic, bumukas na. Amen. Ito yung ginagamit nila. Imagine, pati sa car, pwede nang gamitin. Ano ba yung mga kotse ay may mga susi ngayon. Naka-implant na baka isang araw naka-implant na sa katawan mo yun, hindi na kailangan ng susi mga kapatid. Kaya sabi pa, with a chip in the hand, a person can enter the office building, buy food, sign to computers, and more. Simply by waving the hand near the scanner, the chips also will be used to identify employees. So, imbis na may mga card mga kapatid, ito na yung chip na in-implant mga kapatid. Amen. So, i-scan lang to mga kapatid at ma-identify mo na yung isang tao at pwede mo nang gamitin kahit saan mga kapatid. So, imagine doon sa Revelation na actually ay patindi yung kaganapan. Amen. Nasa kayo ay ginagamit na. Sabi daw, no one American company is offering its employee a new convenience, a microchip implanted in their hands. Employee who have these chips can do all kinds of things just by waving their hands. Praise God. So ito yung mangyayari doon sa pagdating ng Great Revelation, yung walang tatak mga kapatid na 666, hindi na sila makapag-transaction, di ba? At even lahat ng mga gagamitin ay naka-chip na. Pag wala sila ng mga kapatid ay hindi sila makapag-transact. Amen. So makita po natin yung Global World Economic Control ay hinahanda na eh. Amen. So unti-unti yan mga kapatid. Kaya ngayon ay natatakan nyo pa. Ngayon may tataka na ba? Pero actually hindi pa yan ang tataka ng Antichrist mga kapatid. Diba? So ini-implant na yung mga microchips at sa araw mga kapatid, fully implemented yan pagdating ng tribulation na kung saan ay i-control ng Antichrist ang buong economy mga kapatid sa pamamagitan ng mga bagay ito. So makikita po natin yung mga sign of the end times na yan na patindi, di ba, na hinahanda na isang araw ay totally na ito po ay magaganap na pagdating ng Great Revelation o bago dumating yung second coming of Christ. Amen. Kaya dito sa isa sa mga signs of the end times, worldwide economic control will occur. So ito unti-unti na makikita natin na hinahanda na at patuloy na nagkaganap na mga kapatid. And number 6, growing danger of nuclear war. So ngayon patindi ang war at mas patindi. Isa sa mga sign mga kapatid, walang binanggit na nuclear, pero dun sa Revelation ni Apostle John, so nakita niya mga kapatid na nagdadagawan na ito po mga kapatid ay yung mga sanhi ng nuclear na mangyayari. Basahin po natin sa Revelation chapter 8 verse 7. The first angel blew his trumpet, and there followed hail and fire mixed with blood, and these were thrown upon the earth. And the third of the earth was burned up, and the third of the trees were burned up, and all green grass was burned up. Verse 8, the second angel sounded his trumpet, and something like a huge mountain all ablaze was thrown into the sea. A third of the sea turned into blood. So ganun po, nakita niyo po sa John, sabi, something like a huge mountain. Ano ibig sabihin? Next, sabi, verse 9, a third of the living creatures in the sea died, and a third of the ships were destroyed.
Yan. Sa Revelation, ito po yung nakita ni Apostle Paul sa Tagalog po sabihin po natin. Hinipan ng unang anghel ang kanyang trompeta at umulan ng batong yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa at ang ikatlong bahagi ng punong kahoy at lahat ay nagsariwang damo. Hinipan ng ikalawang anghel ang kanyang trompeta at bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunod. So ito po mga kapatid ang nakita ni Apostle John sa kanyang Revelation, kasi wala pa naman, hindi pa naman alam nila na mayroong mga ganito, mga nuclear. So nakita niya mga kapatid na isang mayroong isang bumaksak na malaking bundok na susunod mga kapatid. Praise God. Sabi at naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat. Namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na nahon at nawasak ang ikatlong bahagi ng mga sasakyang dagat. Praise God. So ano po yung bumagsak na isang malaking bundok mga kapatid? Sa Revelation ni Apostle John mga kapatid, ito po yung nakita niya mga kapatid. Grabe, ito po yung sanhi ng explosion ng isang nuclear mga kapatid. Amen. So, ganun po mga kapatid. Pagdating ng time na yung mga kapatid ay magkakaroon ng ito yung Battle of Armageddon at ito po yung nakita ni Apostle John na yung mga nuclear bomb ay sumabog na mga kapatid. At gaano katindi mga kapatid. Kaya ngayon mga kapatid, kapag ito ay ginamit, kayang wasakin ng isang city mga kapatid. Amen. At kung makikita po natin, nung nagkagera noong 1945, ito po ay ginamit ng Amerikano sa Japan. Kung napanood niyo po yung ano pelikula yun? Pearl Harbor. Yung Pearl Harbor, di ba? Sila ay nilusot ng mga Hapon at sila ay gumanti at pinasabog mga kapatid ang Hiroshima. Ayon sa result mga kapatid, the use of nuclear bomb on Hiroshima and Nagasaki in August 1945 killed an estimated quarter of a million people immediately. Another estimated 200,000 people died subsequently from lethal radiation overdoses. Imagine sa isang bomb na yun, sa isang sumabog na yun na nuclear ay milyon ang namatay at bukod pa yung radiation nun after ng ito ay sumabog. So ito po yung danger mga kapatid, at yung danger ng nuclear mga kapatid ay halos nakikita na natin mga kapatid. At ito po ay isang signs ng second coming mga kapatid. Diba? At so in result makikita po natin ang katunayan na ito po yung nuclear isang sample ng isang nuclear bomb. Maliit lang no? Sabi today, India, Pakistan, and North Korea all have the potential to flood the world market with plutonium. Ito po yung ginagawa para sa nuclear bomb. Highly enriched uranium or actual nuclear bombs. It is only a matter of time until some tyrant will obtain a bomb and the means to deliver it and willing to detonate it. Grabe, pag sumabog isang nuclear bomb mga kapatid, grabe wasak ang isang city mga kapatid. At yung napapanood natin kaya pinikula nila James Bond, di ba? May mga nag-repenta ng mga pinipenta yung mga nuclear bomb. Actually, nangyayari pala, di ba? May mga bansa na gaya ng India, Pakistan na talagang nag-produce nito eh. Di ba? At isang araw mga kapatid, pag ito po ay napindot, amen. Sabi doon, nakita niya, even the third part ng mundo ay nawasak mga kapatid. So ito po yung nakita sa Revelation na kaya nga ang sabi sa globally mga kapatid, sa United States mayroon sa 5,225 na nuclear bomb. Sa Russia ay 225. Sa France
meron siyang 290. Ayan, sa Israel, meron silang 90. Pakistan, 170. Sa India, 172. Ayan. Russia, 5,580. Doon pala sa United Kingdom yun na 225. Sa North Korea ay 50. Sa China ay 600. Imagine yung mga nuclear na yung mga kapatid ay napapalibutan po tayo mga kapatid. Kaya nga sa isang maling pagkapindot niya mga kapatid, was out ng mundo mga kapatid. Amen. Kaya nakita natin in danger na kapag dumating yung nuclear war, ito ay mangyayari doon sa Battle of Armageddon. Amen. Ito po yung hudyat na kasi pagdating ng nag-rapture na at nagkaroon ng tribulation, so tatay mga kapatid, ang puso ng mga Israel at Israel ay pinalambot ng Panginoon mga kapatid. So lahat mga kapatid ay sasamba sa Antichrist. Bukod tangi mga kapatid, ang mga taga-Israel ang hindi ang tatanggi mga kapatid. Kaya ang mga kalaban ng Israel, ang buong mundo, amen, para sila ay lupigin mga kapatid. At alam natin, ang reason ng second coming of Christ ay para sa mga Jews mga kapatid. Sila po ay ililigtas. Amen. Kaya pagdating ngayon mga kapatid ay ang Panginoon ay bababa. Diba yung second coming, nakasakay sa red, hindi sa red horse. Sa white horse mga kapatid. Amen. Iba yun pag red horse na mga kapatid. So, nakasakay sa white horse mga kapatid kasama with the saint. At siya po silang iniligtas ang Israel mga kapatid sa Battle of Armageddon. Amen. At 1,000 years, siya po ay maghahari kasama ang mga saints dito sa lupa. Amen. Kaya nakita po natin, ito yung signs na sa panahon mga kapatid, kasama yung growing danger of nuclear war. At ngayon mga kapatid na ay gabi na ngayon ay marami diba, na sa isang udyat kapag nagkaroon ng digmaan at ginamit ito ay gabi matindi talaga ang mangyayari. Praise God. At ito yung nakita na sa revelation ni Apostle John mga kapatid na isang bundok ng apoy, di ba, na bumaba sa lupa. Praise God. At nagwasak halos ng one-third ng mundo mga kapatid. Praise God. At ito po mga kapatid is a sign doon sa second coming of Christ. At alam natin mga kapatid, ito po ay patindi ng patindi mga kapatid. Amen. At ang last mga kapatid, sinabi na ito yung the mother of all end time signs, the rebirth of Israel. So ang bansang Israel mga kapatid ay noong ilang century, ito po ay nabuga sa mapa. Ayon sa hula, sila po ay magkakawada-wada. Kaya kung napanood yung Holocaust, na maraming Diyos ang namatay, sila po ay nagpangalat sa lahat ng bansa at nawala ang bansang Israel. Praise God. Pero inuhula din mga kapatid, na isang araw sila ay mabubuo mga kapatid. At ang ayon sa prophecy, kapag ito ay nangyari na mga kapatid, malapit na ang second coming. Praise God. So ang tanong, nangyari na ba ito mga kapatid? Amen. Basahin po natin yung sa Matthew chapter 24 verse 32 to 33. Ito po yung parables of the fig tree. Sa verse 32, now learn this lesson from the fig tree. As soon as its twigs get tender and its leaves come out, you will know that summer is near. Even so, when you will see all these things, you know that it is near, right at the door. So, ang sabi dito mga kapatid, kapag nakita natin na ang sanga ng fig tree ay umusbong na, amen, at nanariwa na ang mga dahon nito, ay malapit na ang summer. Praise God. So, makikita ang tinutukoy dito mga kapatid. Even so, when you see all these things, you know that it is near. Kapag nakita niyo ito ay
malapit na. So ano ang tinutukoy dito mga kapatid? Ang fig tree ay tumutukoy sa Israel. Kapag sila muli ay muling nabuo, amen. Amen, ito ang sign na malapit na mga kapatid. Praise God. Sabi sa verse 34, truly I tell you, this generation will certainly not pass away until these things have happened. Amen. So ito yung mangyayari hanggat hindi matatapos ang generasyong ito. So sino pong generation ang tinutukoy dito mga kapatid? So ang generation na tinutukoy dito ay yung mga kaalam sa pagkabuo ng fig tree. Amen. Kaya mga kapatid, pag nakita nga na ang puno ng igos ay ang fig tree ay namlaklak na, ito ay malapit na. Amen. Mga bata, please pwede matahimik. So, sino po ang tinutukoy sa fig tree na ito mga kapatid? Diba? Ang Israel, sabi sa Hosea chapter 9 verse 3, when I found Israel, it was like finding grapes in the desert. When I saw your ancestor, it was like seeing the early fruit on the fig tree. Amen. So, ang tinutukoy sa fig tree na ito mga kapatid, ang bansang Israel. Sila po ay hinula na magkakawasak-watak. Actually, nawala na sa mapa ang bansang Israel. Pero isang araw hinula na sila po ay muling babalik mga kapatid. Amen. Ito po ay nangyari na ba ito mga kapatid? So, May 14, 1948, tinawag na rebirth of Israel. Muling nabuo mga kapatid ang bansang Israel mga kapatid. Sila po ay muling nabuo mga kapatid at yan, makita po natin dati nagkawatak-watak pero isang araw sila po mga kapatid ay nagbuklod ulit. Senyales, sabi na malapit na, sabi na it is near on the door. Gano'ng kalapit mga kapatid yung diba nandun na sa pintuan eh. Amen, pag naganap to. Kailang naganap to mga kapatid ay 1948 pa naganap at makikita po natin na ngayon ay muling na naghiwa ang bansang Israel. Diba, bumalik ang kultura at bumalik mga kapatid ang kanilang ang henerasyon ng buong Israel. Praise God. So isa sa prophecy mga kapatid na ngayon ay nangyari na. Praise God. So sa kasaysayan ay walang nangyari ng ganito at hindi nangyari lang ito mga kapatid, kundi ito ay kaloob ng Panginoon. Amen. At ito yung inihula at nakita natin na nangyari. Ang sabi sa Isaiah chapter 66 verse 8, who has ever heard of such things? Who has ever heard of such things? Who has ever seen this like this? A country be born in a day, or nation be brought forth in a moment. Yet no sooner in Zion in labor than she gave birth to her children. Diba sabi mga kapatid, saan ka nakita ng isang bansa na wasak pero sa isang iglap ay muling nabuo mga kapatid. Amen. Ito ay sa Israel na mga kapatid. Grabe, ibalik ang bansang ito, ang kanilang economy, ang kanilang henerasyon, ang kanilang kultura ay muling ibinalik ng Panginoon. Praise God. Simbolo ng kapatid na ito po ay muli ng nanariwa mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya kayo mga kapatid sa ating pag-aaral, diba na sign of the end times, kagaya ng isang babae na malapit na patindi ang mga pangyayari. Diba? At nakikita natin mga kapatid na patindi na ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Sign na malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Diba? Yung mga wars and rumors of war, especially sa Middle East, na ngayon ay patindi. Ang mga earthquakes, ang mga natural calamities, diba? Ang mga kahirapan, at ngayon yung worldwide economic control na hinahanda na diba? Malapit na maging cashless society ang mundo. Even the growing danger of
nuclear war na ang danger ng nuclear war ay nakita natin na ito na, malapit na. And the rebirth of Israel na nangyari na. Praise God. Kaya mga kapatid, ang pinag-uusapan po natin ay sign of the second coming of Christ. Praise God. At bago maganap ang second coming of Christ, kung malapit na po ang second coming of Christ, mas malapit na po ang rapture. Amen? Praise God. Sabi sa isang iglap, sa isang mata, ang ating katawan ay babaguhin at tayo lahat ay sasalubong sa Panginoon sa alapahan. Praise God. Kaya tayo mga kapatid, habang may panahon pa, samantalahin po natin mga kapatid. Amen. Na tayo po ay makapaglingkod pa ng kuspusan sa ating Panginoon. Di ba? At pilitin po natin na ang buhay nito ay maibigay ng buo sa Panginoon. Pilitin po natin ang mga hindi pa nakilala ay mahasira pa natin ng Word of God upang sila po ay tumanggap ng kaligtasan. Lalo na ang ating mga mahal sa buhay. Isang araw mga kapatid, doon sa inaasahan natin, ito ay darating. Amen? Sa isang mata, praise God, asahan po natin. Diba sa tunog ng propeta at hindi natin alam. Kaya ang tanong, are you ready? Amen? So ang mga Kristiyano, ang tuwing Kristiyano ay hindi tayo nababahala dahil anumang oras tayo po ay handa pagdating ng panahon nito. Praise God. So tayo pong lahat ay tumayo mga kapatid at salamat tayo sa Panginoon sa mga revelation na ito mga kapatid, sa mensahe na ito. Wala tayo sa katiliman upang hindi natin malaman yung mga bagay nito. Amen. At isang biyaya ng Panginoon na ibinigay sa atin at tayo po ay magpasalamat dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Tinanggap natin ang kaligtasan. At isang araw, tayo po ay makapiling ng Panginoon ng walang hanggan. Amen. Praise God. Hallelujah. At habang may oras, may panahon, praise God, pasamantalahin natin ang bawat oras upang maibigay pa ng buo ang ating buhay, ang ating panahon sa ating Panginoon. So, sa ito mga kapatid ay let's meditate in the presence of God. Hallelujah. Isipin mo gaano ka kamahal ng Panginoon at isang araw ikaw ay makakasama sa kanyang kahirapan. Hallelujah. Yes, O God. Thank you, Lord, for this message. Salamat po, Panginoon, sa ating Panginoon. Hallelujah.